Inabandon na siya ng kanyang pamilya, pero ang ginawa ng aso ay talagang nakakabilib. Ang inang aso ay pinoprotektahan ng mga tuta nito sa napakalamig na panahon, pero hindi lamang ang sarili nitong anak ang kanyang pinaiinitan. At ang lahat ng nakakakita sa kanila ay talaga namang hindi makapaniwala. Ito ay kwento ng isang malambing na aso na nagngangalang Wei na naninirahan sa bansang Argentina kasama ng mga tuta nito sa isang kalsada. Isang gabi ay naagaw na lamang ang pansin na makadinig ng isang ingay. Ang natagpuan ng aso ay hindi isang bagong silang na tuta, kundi isang bagong silang na sanggol na malamang inabandona na lamang basta ng magulang nito hanggang sa mamatay. Pero ang inang aso ay may malaking puso at malakas na damdamin bilang ina, kaya nagawa nitong dalhin ng sanggol para mabantayan. Doon ay isinama ng aso ang sanggol katabi ng kanyang mga tuta. Sinama niya ito sa grupo ng kanyang mga anak at sabay-sabay silang inalagaan. Nakahandang protektahan sila anuman ang mangyari sa kahit anumang paraan. Gamit ang sariling katawan ay nagawang mapainitan ng aso hindi lamang ang kanyang mga anak kundi maging ang sanggol din na natagpuan nito para mapaglabanan ng malamig na klima ng gabi. Sa oras pa lang na nabungaran ng aso ang sanggol sa isang gilid ng kalsada at umiiyak, ay hindi na ito nag-alinlangan pang tumulong. Ginawa niya ang isang hakbang na gagawin din ng isang mabuting ina sa walang kamali-mali na sanggol na nangangailangan ng tulong. Pero ang sumunod pang ginawa ng asong si Wei ang siyang magpapabilib sa lahat. Ang sanggol ay nagngangalang Santino na ipinanganak sa Ver de la Pino ng Argentina taong 2013. Isang sanggol na nagawa agad abandonahin ng kanyang ina sa unang buwan pa lamang. Imbis na dalhin sa isang orphanage para maalagaan, ay mas naisip ng ina na yun na iwanan ng kaawa-awang sanggol sa gilid ng isang madilim na kalsada. Kung hindi lamang dahil sa aso ay malamang masama ang magiging kalagayan ng sanggol. O baka may mas malala pang mangyayari. Hindi pa nga magagawa ng sanggol na yun ang gumapang. Bilang isang bagong silang na sanggol ay mas nangangailangan pa sila ng maraming makakain at sapat na tulog para mapabuti. Kadalasan ang isang sanggol ay saglit lamang kung magpahinga, kung saan gigising lamang sila para dumede. Tiyak na magiging mahirap sa isang munting sanggol na makayanan ng buhay sa kalsada o makatagal man lang dito. Ang masama pa dito ay naisipan pa ng ina ni Santino na abandonahin siya noong mga panahong napakalamig ng klima sa Argentina, kung saan ang temperatura sa buwan ng Hulyo ng taon na yon ay pwedeng bumaba ng 41 degrees Fahrenheit. Kaya madali sa isang sanggol na may mahina pang pangangatawan at malambot na balat at manigas sa yelo hanggang mamatay ng dahil sa lamig. Ang mga taga doon naman ay pamilyar na kay Wei na matagal na umanong naninirahan sa lugar na yun. Sila na nga rin na nagbansag ng pangalan nitong Wei na walang ginawa araw-araw kundi maglakad-lakad sa kung saan para lamang maghanap ng makakain. Kailangan niyang kumain ng marami dahil marami siyang mga tutang nakadepende sa kanya. Maigi na lamang at ang kaisipan at puso ni Wei bilang isang inay tuluyan ang na-develop. Kaya nang mapansin niya nag-iisa lamang ang sanggol doon at walang sinuman ang nasa paligid ay agad na itong gumawa ng isang bagay na talagang kabibiliban ng marami. Tila isiniksik din ni Wei ang kanyang mga tuta sa tabi ng baby kung saan sabay-sabay silang nagyayakapan para ipadabang init ng isa't isa. Wala naman din ibang seryosong nangyari. Salamat na lamang at nagawa pa rin ng sanggol na makaligtas sa kabila ng matinding lamig ng gabi. Kinaumagahan, matapos matagpuan ni Wei ang sanggol ay dumating naman si Alejandra Grifa. Nakadinig siya ng animoy-ingay ng isang naiiyak na bata sa isang gilid ng iskinita. Kaya naman agad ang nilapitan ni Alejandra ang iskinita na yon para mag-imbestiga. At hindi nga siya nagkamali. Laking gulat niya na ang ingay na yon ay nagmumula talaga sa isang sanggol. At ito ay ang munting si Santino at malinaw niya na pagmasdan kung paanong yakapin ng sanggol ng mga tuta sa kanyang paligid at ng aso na tila nagbabantay sa kanila. Isa itong eksena na hindi niya mapaniwalaan at hindi niya inaasahan. Wala man siyang idea kung gaano nakatagal doon ang sanggol ay hindi siya nagatubiling kunin ito para madala sa pinakamalapit na ospital nang sa gayon ay mabigyan agad ito ng medikal na pag-aalaga.
Nagtaka naman din si Alejandro na hindi nakialam o pumalag man lang ang nakabantay na aso sa kanyang ginawang pagtulong sa bata. Nawaring nalalaman itong kanyang intensyon. Sa ospital ay agad pinagtuunan ng pansing medikal ang sanggol. Dito na rin nagpasimula ang mga otoridad ng investigasyon kung ano ba talagang nangyari. Dito, nalaman nila na ang ina ng sanggol ay isang ina na nasa 30 taong gulang na at dahil sa ginawa nito'y agad siyang hinanting ng mga pulis. Kasabay nito'y inalisan din si Alejandra ng karapatan sa 8 pa nitong anak. Hindi lamang din ito ang unang kaso ng pag-aabandona na naitala sa kanilang bansa. Isa dito'y naganap taong 2018 kung saan isang 14 na taong gulang na babae ang premature na nagsilang na isang sanggol na lalaki sa isang bayan malapit sa Buenos Aires. Dahil sa pagkataranta at pagkatuliro ay inabandona ng babae na yun ang kanyang sanggol sa isang basurahan. Maigi na lamang at isang asong maswerte nakakita sa sanggol. Ang aso na ito'y nagngangalang La China. Gaya ng ginawa ni Wei ay nagawa din dalhin ni La China ang sanggol papunta sa mga tuta nito kung saan daw nito pinainitan ng aso at inalagaan na parang kanyang anak. Kung hindi pa madidinig ng tagapag-alaga ni La China ang pag-iyak ng bata ay wala pang makakaalam ng eksenang yun. Kung saan nabungaran din niyang sanggol na niyayakap ng mga tuta habang binabantayan ng kanyang alaga. Bagamat ang sanggol ay nagtamo ng minor injuries ay wala ni isang kagat na makikita sa kanyang katawan. Pagkatapos matagpuan ng 8 pounds 13 ounce na sanggol ay nasuring maayos lamang ang sanggol at walang problema. Ang mga staff na rin nagpangalan sa sanggol at pinangalanan nga nila itong Esperanza. Isang ngalan ang ibig sabihin ay pag-asa. Nang mapuntahan ng mga otoridad ang babae at nagtanong ay nagdahilan ito na natatakot lamang siya sa magiging reaksyon ng kanyang magulang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Kaya niya yun nagawa. Sa kabila noon dahil sa pagsuporta ng welfare agencies ay nagawa na rin ng babae na yun na makapagpatuloy sa pag-aaral kasabay ng kanyang pagiging ina. Ang aso naman ay naging lokal na artista naman ng Argenta. Nagkaroon na rin at nanalo ng ilang awards dahil sa maganda nitong ginawa. At kahit mahiyain mang aso na hindi sanay sa atensyon ng nakakarami. Kaya hinahayaan na lamang nila na maging mapag-isa ito para maging ina sa kanyang tuta ng may kapayapaan. Ang ginawa ng asong sina Wei at La China ay hindi na malilimutan pa sa kanilang bansa. Lalo na sa mga puso ng taong kanilang naantig. Dahil kung hindi dahil sa dalawang inang aso na sina Wei at La China ay dalawang sanggol ang tuluyang nabawian ng buhay. Mas pinatunayan nila sa mundo kung paano ang aso ay tinuturing na man's best friend. Isang istorya na talaga namang magbibigay inspirasyon at aral sa nakakarami. Isang magandang pagtatapos sa ating istorya. Maraming salamat po.